Sa gilid ng baryo San Vicente, may isang maliit na lupang tinatamnan ng palay at gulay. Doon nakatira si Herminio Cruz, 58 taong gulang. Payat, ngunit malakas pa rin ang katawan. Kayumanggi ang balat na sunog sa araw at may mga guhit sa noo na patunay ng dekadang pakikipagbuno sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay may makakapal na kalyo, tanda ng isang magsasakang hindi kailanmang iniwan ng araro at asarol. Kasama niya sa pang-araw-araw na laban sa buhay ang kanyang asawang si Rosenda, tahimik na babae na halos kapareho rin ng edad niya. Si Rosenda ang tagapag-alaga ng mga gulay na itinatanim nila at siya ring gumagawa ng mga simpleng pagkain mula sa kanilang ani para maibenta sa palengke tuwing Sabado. May isa silang anak na si Edwin, 20 taong gulang at kasalukuyang nasa 2 taon sa kolehiyo sa bayan. Kilala si Edwin sa kanilang baryo bilang masipag at matalino. Madalas siyang makita ng mga kapitbahay na nag-aaral sa ilalim ng lamparang degas tuwing gabi. Pangarap niyang maging abogado upang makatulong hindi lang sa kanyang pamilya kundi sa mga magsasakang gaya ng kanyang tama. Isang hapon, matapos ang pagtatanim, sabay-sabay silang tatlo na kumain ng nilagang saging sa ilalim ng puno ng mangga. Ama, ani Edwin habang naglalapag ng ilang aklat sa tabi niya, "Isang araw, kapag natapos ko na ang aking pag-aaral, ako ang gagamit ng batas para maprotektahan ang ating lupa. Hindi na tayo kailanman kukutyain ng mga taong gahaman." Ngumiti si Herminio at marahang tinapik ang balikat ng anak. "Anak, sapat na sa akin na nakikita kitang nagsisikap. Ang lupa, pamana ito ng dating mga ninuno. Pero higit pa riyan, ang pinakamahalaga ay ang iyong kinabukasan. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit o inggit ng ibang tao." Tahimik lamang na nakikinig si Rosenda habang pinupunasan ng panyo ang pawis sa kanyang noo. "Edwin," wika niya, "tama ang ama mo, ang lupa ay mahalaga. Pero ang puso at dangal ang higit na kayamanan. Kung balang araw ay magkaroon ng gulo, naway gamitin mo ang iyong katalinuhan, hindi ang iyong kamay. Sa kabila ng kanilang payak na pamumuhay, sapat ang ani upang may makain sila at maipantusto sa pag-aaral ni Edwin. May mga gabi na sabay-sabay silang kumakanta ng mga lumang awit habang nagbabalat ng mani o kamote para ibenta kinabukasan. Sa mata ng iba, mahirap ang kanilang buhay, ngunit para kay Herminio at Rosenda, iyon na ang pinakamalaking biyaya. Gayunman, hindi lahat ay natutuwa sa kasimplihan ng kanilang kaligayahan. May ilang kamag-anak na lihim na naiinggit sa kanila, lalo na't malawak at mataba ang lupaing minana ni Herminio. Ang mga kapitbahay na sina Teofilo at Marieta, bagaman mabait sa tuwing kaharap, ay madalas magbubulungan kapag nakatalikod ang mag-anak. Kung tutuusin, hindi naman dapat kay Herminio napunta ang lupa. Mas karapat dapat ang ibang kaanak nila. Bulong ni Teofilo, minsang nag-uusap sila ni Marieta habang nasa tindahan. Pero wala tayong magagawa, hawak nila ang papeles. At saka, hindi basta-basta si Herminio. Kahit mahirap, iginagalang siya ng marami rito sa baryo. Sagot ni Marieta, bagamat may halong inggit sa tinig. Isang gabi, habang nakahiga si Edwin sa banig at nagbabasa ng makapal na libro tungkol sa batas, lumapit si Herminio at pinadmamasdan ang anak. "Anak," wika niya, "alam kong mahirap ang pinasok mong kurso, pero ipagpatuloy mo lang. Balang araw, hindi mo lang ako matutulungan. Pati ang mga katulad natin na laging api sa lipunan ay makikinabang sa iyong pinili." Napatingin si Edwin sa ama at napangiti. "Ama, hindi ko man maipangako ang lahat, pero ipapangako kong hindi ko kayo bibiguin." Tumango si Herminio, habang si Rosenda naman ay nakatingin lamang sa kanila mula sa gilid, may ngiti sa labi at luha sa mata. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong nabing matatag ang ugnayan ng pamilya.
si Edwin ay nagsusumikap sa eskwelahan habang si Herminio at Rosenda ay walang sawang nagtatanim, nag-aalaga ng hayop at nagtitinda sa palengke. Ngunit sa likod ng katahimikan ng kanilang pamumuhay, unti-unting lumalapit ang anino ng kasakiman ng ilang taong naghahangad sa lupa. Isang umaga, habang nagdidilig ng gulay si Rosenda, dumaan si Carmelo Vargas, isang pinsan ni Herminio na matagal nang naninirahan sa bayan at nayo'y may negosyo. Mayabang ang tindig nito, may kasamang 2 lalaki at nakangising parang may balak. Muang gumaganda na ang ani mo, Rosenda, sambit ni Carmelo. Sayang lang at baka hindi na ayo magtagal dito. May balak akong bilhin ang lupang ito. Napapitlag si Rosenda at agad na tinawag si Herminio. Lumabas ang lalaki. Pawisan pa mula sa pagbubungkal at hinarap ang pinsan. Carmelo, seryosong wika ni Herminio. Hindi na pag-uusapan ang lupa. Pamana ito ng ating mga ninuno. Hindi ito nakahanda para ibenta. Napangisi si Carmelo. Tandaan mo, pinsan, hindi lahat ng pamana ay habang buhay na nasa isang kamay. Minsan, dapat itong lumipat sa mas may kaya. At kung ayaw mo, baka kami na ang gumawa ng paraan. Sumiklab ang tensyon, ngunit piniling hindi lumaban ni Herminio. Hinila niya si Rosenda papasok ng bahay at tinawag si Edwin na noon ay kararating lang mula sa eskwelahan. Ama, ano po ang nangyari? Tanong ni Edwin. Kita sa kanyang mata ang pagkabahala. Wala anak, sagot ni Herminio. Ngunit mabigat ang kanyang boses. May mga taong susubok agawin ang hindi kanila. Pero huwag kang matakot. Hanggat tayo'y sama-sama, walang mapakawasak sa atin. Hindi na nagsalita pa si Edwin. Ngunit sa kanyang puso ay nanabik siyang matuto pa. Upang balang araw ay hindi lang tatay niya ang lalaban, kundi siya mismo gamit ang batas at hustisya. Makalipas ang ilang linggo mula nang unang dumating si Carmelo Vargas upang mag-alok na bilhin ang lupang taniman ng mga Cruz. Muling bumalik ito, ngunit ngayon hindi na mag-isa. Kasama niya ang isang lalaking naka-Amerikana at may hawak na makapal na folder ng mga papel. At isang tauhang nakaitim na barong na animoy alalay at bantay. Magandang araw, pinsan! Masiglang bati ni Carmelo habang nakatayo sa tapat ng bahay ni Herminio. Naalala mo pa ba ang alok ko? Napag-isipan mo na ba? Lumabas si Herminio, pawisan pa mula sa pagbubungkal ng lupa at nakakunot ang noo. Carmelo, sinabi ko na sa iyo noon, hindi ipinagbibili ang lupa. Pamana ito ng ating mga ninuno. Hindi ito para sa kahit anong halaga ng pera na dala mo. Sumingip ang lalaking naka-Amerikana. Ginoong Cruz, ako si Attorney Pineda. Narito ako upang ipakita ang mga dokumentong nagpapatunay na hindi tunay ang hawak ninyong titulo. Ayon sa mga tala sa munisipyo, may bahid ng pagkakamali ang inyong papeles. Sa madaling salita, wala kayong sapat na karapatan dito. Napakunot lalo ang noo ni Herminio. Hindi totoo yan, matagal nang lumapit si Edwin, galing eskwelahan, at narinig ang huling sinabi ni Carmelo. Tito Carmelo, mariin niyang sambit, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Ang lupa pong ito ay hindi para gawing aliwan ng iilan. Dito kami lumaki, dito kami mabubuhay. Napangisi si Carmelo at tinitigan si Edwin mula ulo hanggang paa. Ito pala ang abogado na sinasabi nila. Mag-aral ka muna ng husto bago ka magsalita ng tungkol sa batas. Sa ngayon, wala kang laban sa akin. Umigtin ang tensyon sa pagitan nila. Pinilit ni Herminio na kontrolin ang galit at himila si Edwin palapit sa kanya. Tama na, Carmelo. Hindi ko ipagbibili ang lupa. Kung talagang may problema sa titulo, ako mismo ang haharap niyan sa tamang paraan. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Nag-iba ang tono ni Carmelo. Mula sa mapanuyang halakhak ay naging malamin at may banta ang boses niya. Sige, pinsan.
Kung ayaw mong ibenta, wag. Pero tandaan mo, marami akong kaibigan sa munisipyo at sa Kapitolyo. Isang salita ko lang pwedeng mawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Tingnan na lang natin kung hanggang kailan ka tatagal. Matapos ang usapang iyon, umalis si Carmelo kasama ang kanyang mga tauhan. Naiwan sina Herminio, Rosenda at Edwin na nakatayo sa bakuran. Tahimik at mabigat ang dibdib. Ama, hindi ako makakapayag na basta na lang nila agawin ang lahat, mariing sabi ni Edwin. Alam kong marami siyang koneksyon, pero hindi ibig sabihin noon ay tama na ang ginagawa niya. Hinawakan ni Herminio ang balikat ng anak. Anak, tama ka, pero hindi natin ito dapat harapin ng padalos-dalos. Labanan natin sila sa tamang paraan. Mula noon, nagsimula ng magpakalat ng tsismis si Carmelo sa buong baryo. May mga kapitbahay na biglang nagbago ng tingin sa pamilya Cruz. Ano raw? Peke ang titulo nila? Bulong ng isang tindera sa palengke. Kung ganoon, baka mapaalis na sila rito. Kawawa naman, pero baka tama si Carmelo. Sagot ng isa. Dahan-dahang nabalot ng tensyon ang baryo. Ang mga dating kaibigan ni Herminio na madalas mag-alok ng tulong ay nagsimulang umiwas. Ang ilan ay ayaw makialam, natatakot na madamay sa alitan. Ang iba na may lihim na umaasa na kapag nawala sa mga Cruz ang lupa, baka magkaroon sila ng pagkakataong makinabang. Isang gabi, habang kumakain ang pamilya ng simpleng hapunan, napansin ni Rosenda ang katahimikan ni Herminio. Ano iniisip mo, Herminio? Tanong niya habang nilalagyan ng kanin ang pinggan ng asawa. Iniisip ko lang kung paano natin mapoprotektahan ang ating karapatan. Sagot ni Herminio, mabigat ang boses. Alam kong hindi madaling kalabanin si Carmelo. Marami siyang pera, marami siyang kakilala, pero hindi nating pwedeng pabayaan na basta na lang niya tayo apihin. Nagsalita si Edwin, may matimbing determinasyon sa boses. Ama, ito na ang dahilan kung bakit lalo kong gustong tapusin ang pag-aaral ko. Hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng gaya natin. Kung gagamitin nila ang batas para apihin tayo, gagamitin ko rin ito para ipagtanggol tayo. Napangiti si Herminio kahit bahagya. Iyan ang lakas ng loob na gusto kong makita sa iyo, anak. Pero huwag mong kalimutan, ang laban ay hindi laging nadadaan sa init ng ulo. Kailangan ng tiyaga at tamang panahon. Habang tumatagal, mas lalong ramdam ng pamilya ang lumalakas na banta. Isang gabi, may dumaping na liham sa kanilang bahay. Walang ladda, ngunit malinaw ang mensahe. Kung hindi ninyo ibebenta ang lupa, kayo ang mapapahamak. Nanginginig ang kamay ni Rosenda habang binabasa ang sulat. Herminio, baka dapat umalis na lang tayo. Natatakot ako para sa buhay natin. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao ni Herminio. Hindi, Rosenda. Ito ang tahanan natin. Hindi ako aalis dito ng basta-basta. Tumango si Edwin. Ama, tama ka. Kung ngayon pa lang tayo uurong, lalo lang silang magiging malakas. Kailangan nating ipakita na hindi nila kayang tapakan ang pamilyang Cruz. Sa mga sumunod na araw, lalo pang lumala ang sitwasyon. May mga umuupang lalaki na nakatambay malapit sa kanilang bukirin, tila nagmamasid. Ang ilang alagang hayop ay biglang naglaho at may mga pananim na nasira sa gabi. Hindi nila mapatunayan kung sino ang may gawa, pero alam nilang may kinalaman si Carmelo. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matatag si Herminio. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga titig, ramdam niyang ang bagyo ng pasakiman at kapangyarihan ay unti-unting lumalapit sa kanilang pamilya. Ang baryo na minsan ay payapa, ngayoy puno na ng bulong-bulungan, takot at pagdududa. Sa katahimikan ng gabi, habang nakatingin sa mga bituin, mahina niyang bulong, Ama namin, bigyan mo kami ng lakas. Ang laban na ito ay higit pa sa lupa.
Ito'y laban para sa aming dangal. Isang hapon, habang si Herminio ay abala sa pag-aararo ng lupa at si Rosenda naman ay nagdidilig ng mga gulay, dumating ang tatlong lalaki sakay ng isang itim na jeep. Ang mga tauhan ni Carmelo, malalaking katawan, nakaitim na polo at halatang sanay sa pananakot. Bumaba sila na parang may-ari ng lugar at walang pag-aalinlangan na pumasok sa bakuran ng pamilya Cruz. "Hoy, Herminio!" Sigaw ng isa, si Poldo, na kilalang tauhan ni Carmelo. "Tapusin mo na ang pagtatanim dyan, hindi na yo ang lupang yan. May utos na para sa inyo na umalis." Nagulat si Herminio at agad lumapit, pawisan pa at may hawak pang araro. "Anong sinasabi ninyo? Hindi ninyo kami basta-basta mapapaalis dito. Sa amin itong lupa, pamana ito ng mga ninuno ko." Mumisi ang isa pang tauhan na si Rico, sabay kumalabit ng makapal na folder na dala nila. "Narito ang dokumento, pirma ng munisipyo mismo. Hindi ka na may-ari nito. Ikaw na ang nanghihimasok dito." Kinuha ni Herminio ang papel at mabilis na sinipat ang mga nilalaman. Nakita niya ang mga pirma at selyo na kahawig ng sa munisipyo, ngunit ramdam niyang may mali. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagbubuklat. "Hindi totoo ito!" Galit na sambit ni Herminio. "Peke to! Hindi ninyo ako maluloko! Alam ko kung ano ang hawak naming tunay na titulo." Lumabas mula sa bahay si Edwin. Hawak pa ang kanyang mga libro. "Ama, ano pong nangyayari?" tanong niya. Pero agad niyang napansin ang mga tauhan ni Carmelo at ang hawak nilang dokumento. "Anak, pinipilit nila tayong paalisin. May dala silang pekeng papeles," sagot ni Herminio. Halos pumutok na sa galit ang tinig. Lumapit si Edwin at tiningnan ang dokumento. "Mga sir," mariin niyang wika, "wala kayong karapatang magpaalis sa amin. Ang batas ay hindi pumapabor sa pekeng dokumento. Ako mismo ay nag-aaral ng abogasya. Hindi ninyo pwedeng baliwalain ang due process." Tumawa ng malakas si Poldo. "Abogado daw o? Estudyante ka pa lang. Wala kang laban sa amin. Mas marami kaming kakampi, lalo na si Carmelo." Nag-init ang dugo ni Edwin, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. "Edwin, huwag kang padalos-dalos," bulong ni Herminio. "Hindi nating sila mapipigilan na yun. Pero lalaban tayo sa tamang paraan." "Pero ama," mariing sagot ni Edwin, "kung palalampasin natin ito, lalong lalaki ang tiwala nila na kaya tayong atihin." Sumabat naman si Rico. "Wala na kayong magagawa. Sa loob ng 1 linggo, aalis kayo rito. Kung hindi, baka mas mapahamak pa kayo." Matapos sabihin yon, iniwan nila ang folder ng peking dokumento at nagtatawanan pang sumakay sa jeep. Naiwan sina Herminio, Edwin at Rosenda na tulala, parang binagsakan ng mundo. "Rosenda," mahina ang tinig ni Herminio habang nakatingin sa asawa. "Nayon ko lang naramdaman na halos wala na tayong laban." Lumapit si Rosenda, hawak ang kamay ng kanyang asawa. "Herminio, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang lupa na ito ay dugo at pawis ng pamilya mo. Hindi ito basta-basta mawawala." Samantala, si Edwin ay hindi mapakali. Kinabukasan, pumunta siya sa bayan upang kumonsulta sa kanyang propesor, si Attorney Beltran. "Sir," sabi ni Edwin habang inilalapag ang dokumentong iniwan ng mga tauhan ni Carmelo. "Pakitingnan po, halatang peke, hindi ba?" Sinipat ni Beltran ang mga papel at tumango. "Malakas ang kutob ko, Edwin, na ito'y falsified documents. Pero tandaan mo, mahirap patunayan kung malalim ang koneksyon nila sa mga opisyal ng munisipyo. Kailangan mo ng solidong ebidensya at saksi." "Pero sir, paano kung patuloy nilang gipitin ang pamilya ko? Wala po kaming kakampi kundi ako." Tugon ni Edwin, desperado ang tinig. "Edwin," sagot ni Beltran, "ang laban na ito ay hindi mabilis matatapos. Ang payo ko,
Patuloy mong ipagpatuloy ang pag-aaral at huwag kang bibigay. Darating ang panahon na ikaw mismo ang magiging sandata ng pamilya mo laban sa kanila. Nauwi si Edwin sa bahay na mabigat ang dibdib. Sinabi niya ang lahat sa kanyang ama. Ngunit sa halip na galit, lungkot ang bumalot kay Herminio. Anak, aniya, nakikita kong ginagawa mo ang lahat para ipagtanggol tayo. Pero hanggang wala ka pang sapat na kakayahan, kailangan nating tiisin. Kaya ko pang magpakumbaba, basta manatili tayong magkakasama. Ngunit hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Unti-unting bumagsak ang kabuhayan ng pamilya. Ang mga dating bumibili ng kanilang ani sa baryo ay biglang umiwas. Sa palengke, may ilan pang lantaran na nagsasabing, "Pasensya na, Herminio, natatakot kami kay Carmelo. Ayoko madamay." Halos wala nang tumangkilik sa kanilang paninda. Ang gulay at palay ay naiiwan, nabubulok at hindi na ipagbibili. Dumating ang pagkakataon na halos wala na silang pera para sa bigas at gamot ni Rosenda na nagsimulang magkasakit, dala ng pagod at pag-aalala. Isang gabi, habang nafaupo si Herminio sa harap ng kanilang bahay, nakatanaw sa madilim na bukirin, napahawak siya sa kanyang muka. "Anong nagawa ko? Bakit parang ako ang may kasalanan? Ako ang ama, pero wala aking magawa para protektahan ang pamilya ko." Lumapit si Edwin, dala ang isang maliit na lampara. "Ama, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi ikaw ang may sala. Sila ang gahaman. Pero tandaan mo, hindi habang buhay silang nasa itaas. Darating din ang araw ng hustisya." Napaluha si Herminio, ngunit pinilit niyang ngumiti. "Salamat anak. Kahit papaano may lakas pa akong nararamdaman sa tuwing nakikita kitang lumalaban." Si Rosenda naman ay tahimik na nakikinig, hawak-hawak ang kamay ng kanyang asawa. "Herminio, kahit mawalan tayo ng lahat, huwag tayong susuko. Ang pinakamahalaga ay buo pa rin tayo bilang pamilya." Ngunit sa ilalim ng kanilang pagtitiga, ramdam nilang papalapit ng papalapit ang bagyong magpapayanig, hindi lamang sa kanilang kabuhayan, kundi sa mismong buhay nila bilang pamilyang Cruz. Mabilis na kimalat ang balita sa baryo na may naka-schedule na pagpapaalis sa pamilya Cruz. Isang umaga, habang sumisilip pa lamang ang araw at malamig pa ang simoy ng hangin, dumating ang itim na jeep ni Carmelo. Kasunod ang 2 tricycle na punong-puno ng mga tauhan. Malalaking lalaki, may dalang pamalo at nakasombrero, ang bumaba at agad na nagtungo sa harap ng bahay ni Herminio. "Lumabas na kayo," sigaw ng isa sa kanila. "May utos na para paalisin kayo rito." Nagulat si Rosenda na noon ay nagluluto ng lugaw para sa agahan. Tumakbo siya palabas ng bahay, bitbit ang sandok. "Ano na naman to? Wala kayong karapatang basta-basta na lang kaming paalisin." Lumabas din si Herminio, pawisan at nanginginig ang mga kamay. Sa edad niyang 58, hindi na ganoon kabilis ang kanyang mga galaw, ngunit pinilit niyang maging matatag. "Huwag niyo kaming tatakutin, hindi ninyo ito maitataboy ng ganito lang." Umabante ang isa sa mga tauhan, si Poldo, at walang pag-aalinlangang hinawakan si Herminio sa braso. "Wala ka nang magagawa, matanda. Hindi na sa iyo ang lupang ito. Sumama ka na lang ng maayos." "Bitawan mo ako!" sigaw ni Herminio, pilit na kumakalas. Ngunit dahil sa lakas at dami ng mga tauhan, agad siyang natalo at hinila palabas ng kanilang bahay. Ang mga paa niya ay kumikiskis sa lupa. At sa bawat hakbang ay nararamdaman niyang unti-unting nawawala ang lahat ng pinaghirapan niya. "Ama!" sigaw ni Edwin na biglang lumabas ng bahay, mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao. Tumakbo siya palapit, ngunit agad siyang hinarang ng 2 tauhan na nakatayo sa harapan ng pintuan. "Huwag kang makialam, binata," wika ng isa habang itinutulak siya palayo. "Wala kayong karapatan. Peke ang hawak niyong dokumento. Hindi ninyo alam ang batas," mariin sigaw ni Edwin. Pigil ang sarili na huwag mafipagbugbugan. Kita sa kanyang mga mata ang apoy ng galit, ngunit alam niyang kapag lumaban siya ngayon,
maaaring masaktan ang kanyang ama. Si Resenda naman ay napahandusay sa lupa, napasigaw at humagulgol habang pinagmamasdan ng pagkakaladkad kay Herminio. "Patawarin ninyo kami. Huwag naman ganyan. Wala kaming ginagawang masama." Halos pumutok ang kanyang tinig sa pag-iyak. Ang mga kapitbahay, isa-isang lumabas sa kanilang mga tahanan. May ilan pang nagtakip ng bibig, may nagbulungan, ngunit walang sino man ang lumapit upang tulungan sila. Ang kawawa naman nila, bulong ng isang matandang babae. "Pero huwag kang makialam, baka tayo naman ang sunod," sagot ng isa, sabay silip mula sa bintana. Naramdaman ni Herminio ang lahat, ang takot, ang kahihiyan, ang bigat ng pagkakahiwalay sa sariling tahanan. Habang kinakaladkad siya palabas, hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng kanyang luha. Ang mga mata niya ay nakatuon sa lupang ilang dekada niyang binungkal, sa mga puno ng mangga na siya mismo ang nagtanim at sa mga palay na malapit ng anihin. "Diyos ko," bulong niya, halos pabulong na dasal. "Ano ang nagawa ko para mangyari ito?" Nang makalabas sila sa bakuran, itinapon siya ng mga tauhan sa gilid ng kalsada. Bumagsak siya sa alikabok, halos manghina ang tuhod. Si Edwin ay agad na lumapit at inalalayan ang ama. "Ama, tumayo ka. Hindi dito matatapos ang laban natin. Hindi nila tayo basta-basta maitataboy," sabi ni Edwin. Nanginginig ang boses sa dalit at sakit. Ngunit si Herminio ay napayuko lamang, tila pinagsakluban ng langit at lupa. "Anak, wala na tayong magagawa. Kinuha na nila lahat." "Huwag niyong sabihin yan, ama." Mariin ang tinig ni Edwin. "Hanggat may batas, may laban tayo." Patuloy sa pag-iyak si Rosenda, halos hindi makagalaw sa sahig. "Paano na tayo? Wala na tayong bahay." Ang mga tauhan ni Carmelo ay nagtatawanan habang sumasakay pabalik sa kanilang jeep. Isa pa'y nagbitaw ng insulto. "Mas mabuti pa, lumayas na kayo habang maaga pa. Hindi kayo bagay dito." Sa di kalayuan, dumating mismo si Carmelo sakay ng kanyang mamahaling kotse. Bumaba siya, naka-Amerikana at mayabang ang tindig. "Pinsan," wika niya kay Herminio, "paumanhin na at nauwi sa ganito. Kung noon pa lang ay pumayag ka na, hindi ka sana napahiya sa harap ng buong baryo." Tumingin si Herminio kay Carmelo, puno ng luha at galit ang kanyang mga mata. "Isinusumpa ko, Carmelo, darating ang araw na babalik sa iyo lahat ng ginawa mong ito." Ngumisi lamang si Carmelo. "Kung darating man yan, siguraduhin mong buhay ka pa para makita." Sumakay siya muli sa kotse at umalis. Iniwan ang pamilyang Cruz na tuliro, sugatan ang damdamin at wasak ang tahanan. Nang gabing iyon, wala silang mapuntahan kundi ang lumang kubo sa gilid ng baryo. Pag-aari ng isang kaibigang matagal nang lumuwas at iniwan na ang bahay. Doon sila pansamantalang tumuloy, dala ang ilang gamit na nagawa nilang maisalba. Tahimik ang lahat habang nakaupo sa loob ng kubo. Si Rosenda ay tahimik na humihibi. Si Herminio ay nakatulala, hawak ang kanyang ulo. At si Edwin nakatingin sa labas ng bintana, mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao. "Ama," mahina ngunit mariing sabi ni Edwin, "hindi dito nagtatapos ang laban natin. Kahit mawala lahat ng ari-arian natin, hindi nila kailanman makukuha ang katotohanan. At ipapangako ko, balang araw pagbabayaran nila ito." Sa dabing iyon, nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ng pamilya Cruz. Isang kabanatang puno ng gutom, pangamba at kahirapan. Ngunit sa kabila ng dilim ng kalangitan, may mumunting apoy na hindi namatay. Ang apoy ng pag-asa at pangako na darating ang araw ng hustisya. Sa gilid ng bayan, sa isang lumang kubo na yari sa pawid at may bubong na halos tadtad ng butas, pansamantalang nanirahan ang pamilya Cruz. Ang dating bahay na matibay at puno ng alaala ay napalitan ng isang masikip at marupok na silungan. Sa gabi, kapag bumubuhos ang ulan, pumapasok ang tubig at kailangang gumamit ng batya at paso upang saluhin ang tulo.
Pasensya na kayo, bulong ni Herminio habang nakaupo sa gilid ng papag, pinagmamasdan ang asawa't anak. Kung nagawa ko lang na ipaglaban ang lupa natin, hindi tayo mapupunta sa ganito. Lumapit si Rosenda, bahagyang nangingiti kahit kita ang pagod at panghihina sa kanyang mukha. Herminio, huwag mong akuin lahat ng sisi. Hindi ikaw ang may kasalanan. Ang kasalanan ay nasa mga taong gahaman. Ang mahalaga, magkasama pa rin tayo. Ngunit ang kanilang kalagayan ay mabilis na lumala. Dahil sa hirap ng buhay, kulang ang pagkain at hindi sapat ang pahinga, si Rosenda ay nagkasakit. Nagsimula ito sa simpleng ubo at lagnat, ngunit lumala ng lumala dahil hindi sila agad nakabili ng gamot. Edwin, bulong ni Rosenda habang nakahiga sa banig, namumutla ang mukha. Huwag mong pababayaan ang ama mo at huwag mong bitawan ang pangarap mo. Napakagatlabi si Edwin, pinipigil ang pagpatak ng luha. Ina, gagawin ko ang lahat. Basta gumaling ka lang. Subalit sa kabila ng pangakong iyon, napilitang tumigil muna si Edwin sa pag-aaral. Hindi na kayang bayaran ang matrikula at mga gastusin sa kolehiyo. Sa halip, pumasok siya bilang trabahador sa isang konstruksyon sa bayan. Araw-araw, bago sumikat ang araw, umaalis siya ng bahay at nagbabalik hating gabi. Pagod, puno ng alikabok at sugat ang kamay. Ama, sabi ni Edwin isang gabi habang sabay silang kumakain ng tuyo at kanin. Huwag kang mag-alala, balang araw makakabalik din ako sa eskwelahan. Sa ngayon, kailangan muna nating mabuhay araw-araw. Tahimik lang si Herminio, halos hindi makatingin sa kanyang anak. Ang dating malakas at masiglang magsasaka ay naging tahimik na anino na lamang ng kanyang sarili. Madalas siyang nakaupo sa harap ng kubo, nakatanaw sa malayo, halos hindi nakikipag-usap. Wala na akong silbi, bulong niya minsan kay Rosenda. Ang anak natin, siya pa ang nagsasakripisyo. Ako ang ama, pero ako ang pinakanahihiya. Hinawakan ni Rosenda ang kamay ng asawa. Herminio, huwag mong sabihin yan. Ang presensya mo, sapat na para magkaroon kami ng lakas ng loob. Huwag mong isipin na wala kang halaga. Ngunit hindi na rin nakatulong ang mga kamag-anak na dati umaalalay sa kanila. Nang lumala ang alitan kay Carmelo, unti-unti silang lumayo. Ang ilan ay nagkunwaring abala, ang iba naman diretsahang umiwas. Nako, baka madamay tayo kapag tinulungan natin ang pamilya Cruz, bulong na isang pinsan ni Herminio sa kanyang asawa. Mabuti nang hindi makialam. Ramdam ni Herminio at Edwin ang pag-iwas na iyon. Dati, kapag may ani, laging may duwadalaw na mga kamag-anak upang makikain at makisalo. Ngunit na yon, wala na ni isang lumalapit. Parang sila'y nagkaroon ng mabahong sumpa na ayaw hawakan ng kahit sino. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling matatag si Edwin. Bagaman mahirap ang trabaho sa konstruksyon, tiniis niya ito para lamang may maipambili ng gamot at pagkain. Isang gabi, pag-uwi niya, nadatnan niyang muling inuubo si Rosenda. Ina, uminom ka muna ng tubig. Alok ni Edwin sabay lapit ng baso. Salamat anak, sagot ni Rosenda. Mahina ang boses. Pasensya ka na at naging pabigat ako. Hindi ka pabigat, inay. Ikaw ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban. Mariing tugon ni Edwin. Tahimik lang na nakatingin si Herminio sa kanilang mag-ina. Ngunit sa loob niya ay dumadagundong ang galit at sakit. Hindi lamang dahil sa ginawa ni Carmelo, kundi dahil sa kanyang pakiramdam na wala siyang nagawa upang pigilan ang lahat ng ito. Sa mga araw na lumipas, mas lalong naging mabigat ang kanilang sitwasyon. May mga pagkakataon na halos wala silang makain kundi lugaw na gawa sa kaunting bigas at asin. Sa gabi, natutulog silang nabidikit-dikit sa banig upang malabanan ang lamig ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng kubo. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghihirap, may iisang bagay na hindi nawala sa kanila, ang pag-asa. Sa puso ni Edwin, nananatiling nagliliyab
ang pangako na balang araw ay makakabalik siya sa kanyang pag-aaral at ipaglalaban ang karapatan ng kanilang pamilya. Isang gabi, habang nakahiga silang tatlo, mahina niyang bulong sa kanyang ama at ina. Ama, ina, hindi habang buhay na ganito. Pangako, ibabangon ko kayo. Ibabangon ko ang pangalan ng pamilyang Cruz. At kahit tahimik lang si Herminio, tumulo ang kanyang luha. Hindi niya alam kung paano mangyayari iyon, ngunit naniwala siya sa determinasyon ng kanyang anak. Sa lumang kubo na yon, sa gitna ng kahirapan at sakit, nagsimula ang mas mabigat na yugto ng kanilang buhay. Isang yugto na maghuhubog sa kanilang tatag at maghahanda sa mas malaking laban na darating. Makalipas ang halos isang taon ng pagtitiis sa lumang kubo, dumating ang araw na hindi na kayang tanggapin ni Edwin ang tila unti-unting pagkalusaw ng kanilang pamilya. Nakita niya kung paanong si Rosenda ay lalong humina at si Herminio ay mas naging tahimik, bihirang makipag-usap at tila wala ng gana sa buhay. Sa bawat araw na dumaraan, naramdaman ni Edwin na kung mananatili siyang nakatali sa hirap, tuluyan silang yulubog. Isang gabi, matapos niyang bumalik mula sa konstruksyon, kinausap niya ang kanyang ama. Ama, ani Edwin habang napatingin sa nakasinding gasera, hindi na ako makakapayag na hanggang dito na lang tayo. Pangarap kong maging abogado at gagawin ko ang lahat para matupad iyon. Hindi ko pwedeng isuko ang laban natin. Tumingin si Herminio sa anak. May bakas ng pag-aalala at pangungutya sa sarili. Anak, paano mo magagawa yun? Wala na tayong pera. Paano ka mag-aaral kung wala kang pambili ng libro, pamasahi o matrikula? Lumapit si Edwin at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Ama, may isang tao na maaaring makatulong. Si Attorney Beltran. Nakausap ko siya noong huli akong pumunta sa bayan. Sabi niya, tutulungan niya akong mag-apply ng scholarship sa Maynila. Kailangan ko lang ang inyong basbas. Nagulat si Rosenda na nakikinig mula sa gilid. Edwin, kaya mo bang mag-isa sa lungsod? Malayo iyon. Wala kaming maipapadala sa iyo. Napangiti si Edwin, bagaman kita ang pagod sa kanyang mukha. Ina, hindi ninyo kailangang mag-alala. Gagawin ko ang lahat, kahit magtrabaho pa ako sa gabi, basta't makapag-aral sa araw. Ang mahalaga, makakapagsimula ulit tayo. Matapos ang ilang linggong paghahanda, tinulungan ni Attorney Beltran si Edwin makapasok sa isang unibersidad sa lungsod. Nakakuha siya ng scholarship matapos mapansin ang kanyang talino at determinasyon. Ngunit ang scholarship ay hindi sapat para sa lahat ng pangangailangan, kaya napilitan siyang maghanap ng trabaho. Nakapagtrabaho siya bilang service crew sa isang fast food restaurant. Umaga hanggang hapon siya sa klase at sa gabi naman ay nagtatrabaho hanggang hating gabi. Madalas, 3 oras lang ang tulog niya bago muling pumasok. Edwin, hindi ka ba napapagod? Tanong ng isa niyang kasamang crew na si June. Hindi ka na halos natutulog. Paano ka makakapag-aral ng maayos? Ngumiti si Edwin habang naglilinis ng mesa. June, ang pagod ay pansamantala. Pero ang tagumpay na dala ng sakripisyo, iyon ang habang buhay. Hindi ako pwedeng sumuko. Habang patuloy na nag-aaral, lalo siyang tumibay ang loob sa bawat kasom na pag-aaralan. Madalas niyang marinig ang mga kwento ng pang-aapi. Mga magsasakang nawala ng lupa, mga trabahador na hindi nabayaran, mga maralitang biktima ng katiwalian. Sa bawat kasom iyon, nakikita niya ang mukha ng kanyang ama, si Herminio na halos mawalan ng lahat dahil sa kasakiman ni Carmelo. At sa bawat gabing nagbabasa siya ng makapal na libro sa batas, ang nasa isip niya ay hindi lamang para sa diploma. Balang araw, bulong niya sa sarili habang nag-aaral sa library. Gagamitin ko ang lahat ng kaalaman na ito, hindi lang para sa akin, kundi para kay ama, kay ina, at sa lahat ng inaapi. Sa lungsod, nakaranas din siya ng pangungutya mula sa ilang kaklase na galing sa mayayamang pamilya.
Edwin, bakit lagi kang amoy mantika? Biro ng isa. Siguro galing ka na naman sa trabaho mo sa fast food. Ngunit hindi siya nagpatalo. Tumingin siya sa mga mata ng kaklase at mahinahong sumagot, "Oo, nagtatrabaho ako gabi-gabi. Pero tandaan ninyo, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa suot o pera, nasa determinasyon at puso." Habang lumilipas ang panahon, mas lalong lumalim ang kanyang kaalaman at karanasan. Sa mga moot court at mock trials, madalas siyang pumapaboran ng mga propesor dahil sa kanyang talino at matibay na argumento. Si Attorney Beltran, na nagsilbing kanyang tagapayo, ay lalong humanga sa kanya. "Edwin," wika ni Beltran isang araw matapos ang klase, "nakikita ko ang sarili ko sa iyo noong ako'y nagsisimula pa lang. Pero may isang bagay na mas nakikita ko sa iyo na wala ako noon. Ang apoy ng katarungan. Ingatan mo yan at balang araw magiging sandata mo iyan laban sa mga tulad ni Carmelo." Ngumiti si Edwin, pinipigilan ang luha. "Maraming salamat po, attorney. Hindi ko ito kakayanin kung wala kayo. Pangako, hindi ko sasayangin ang pagkakataon." Ngunit kahit abala siya sa lungsod, hindi kailanmang nawala sa kanyang isipan ang kanyang mga magulang. Sa tuwing nakakakuha siya ng kaunting dagdag na kita mula sa overtime, ipinapadala niya ito kay Rosenda upang makabili ng gamot. Madalas, sinusulatan niya sila ng mahabang liham. "Ama, ina, sa isa ng liham, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hindi pa tapos ang laban. Bawat araw na nag-aaral ako, bawat gabing nagtratrabaho ako. Lagi kong iniisip na balang araw maibabalik ko ang lahat ng nawala sa atin. Hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng batas at hustisya." Sa tuwing nababasa ni Herminio ang mga sulat na iyon, bagaman puno ng hiya at sakit pa rin ang kanyang puso, unti-unti siyang nagkakaroon ng lakas. "Rosenda," wika niya isang gabi habang hawak-hawak ang sulat ng anak. "Siguro nga, hindi pa ako tuluyang nawalan ng saysay. Dahil may anak tayong hindi sumusuko, siya ang magiging liwanag natin." Samantala, sa lungsod, patuloy na hinahasa ni Edwin ang kanyang sarili. Bawat pangaapi na naririnig niya, bawat kwento ng kawalang katarungan ay nagiging gasolina ng kanyang determinasyon. Hindi na siya basta isang batang inapi, isa na siyang binata na may matibay na paninindigan. Handang humarap sa mas malaking laban, at sa puso niya, iisa lamang ang sigaw, "Ipaghihiganti ko ang aking ama. Hindi sa kamay, kundi sa hustisyang dapat ay para sa lahat." Makalipas ang ilang taon ng walang humpay na pag-aaral at sakripisyo, dumating din ang araw na matagal nang hinihintay ni Edwin. Sa loob ng isang silid na puno ng mga aspiranteng abogado, binasa ang listahan ng mga nakapasa sa bar exam. Nang marinig niya ang kanyang pangalan, halos mapaluha siya sa tuwa. Cruz Edwin Fernando. Napaluhod siya, hawak ang dibdib at nagpasalamat sa Diyos. Lahat ng pagod, puyat at pagtitiis bilang working student ay nagbunga. Mula sa pagiging isang service crew na halos 3 oras lang natutulog, ngayoy isa na siyang ganap na abogado. Nang malaman ito ng kanyang mga magulang sa baryo, nag-iyakan ang mag-asawang Herminio at Rosenda. Sa isang sulat na natanggap nila mula sa anak, nakasulat, "Ama, ina, tapos na ang araw ng pagkadapap. Sa wakas, isa na akong abogado. Pangako, ito ang simula ng ating pagbabangon." Hawak-hawak ni Herminio ang sulat, nangingilid ang luha. "Rosenda," mahinan sabi niya, "hindi na ako makapaniwala. Ang batang pinagtawanan nila noon, siya na ang magiging sandata natin, laban kay Carmelo." Ngunit kasabay ng tagumpay ni Edwin, ay ang balitang bumungad sa kanya nang siya'y bumisita sa isang kaibigang kaklase. "Edwin, narinig mo na ba?
Tanong ng kaklase niyan si Martin. Yung pinsan mo raw, si Carmelo Vardas, mas lalo nang lumaki ang negosyo. May resort na siya ngayon sa lupang kinamkam sa inyo. Ang dami pang mga politiko ang kaalyado niya. Lalo siyang nagiging makapangyarihan. Napapikit si Edwin at napakuyom ng kamao. Ang pangalan ni Carmelo ay parang sugat na muling binuksan. Resort sa lupa naming kinamkam, bulong niya sa sarili. Habang kami ay naghihirap, siya naman ay nagkamal ng yaman. Kinagabihan, nagpasya si Edwin na bumalik sa kanilang baryo. Hindi na siya ang batang dating pilit na pinatatahimik. Isa na siyang lalaking bitbit ang pangalan at kapangyarihan ng batas. Pagdating niya sa baryo, sinalubong siya ng malamig na hangin at pamilyar na amoy ng bukirin. Ang mga kapitbahay na dati tahimik lamang noong sila'y pinaalis, ngayon ay nagulat sa kanyang pagbabalik. Si Edwin yon, ang anak ni Herminio, bulong ng isang babae sa tindahan. Abogado na siya, di ba? Kilala na sa Maynila. Sagot naman ng isa. Dumiretso si Edwin sa kubo kung saan naroon pa rin sina Herminio at Rosenda. Pagpasok niya, nakita niyang nakaupo si Herminio sa harap ng lampara, payat na at may maputing buhok. Ngunit ang mga matay nagnining nang makita siya. Anak, halos mangingat-niyak si Herminio. Totoo ba ito? Ikaw na mismo? Isa ka ng abogado? Lumuhod si Edwin at hinalikan ang kamay ng kanyang ama. Oo, ama, tapos na ang mga araw ng pang-aapi. Hindi na tayo basta-basta na lang tatapakan. May batas na kakampi natin ngayon at ako ang magsisilbing boses ninyo. Umiyak si Rosenda at mahigpit na niyakap ang anak. Salamat anak, akala ko noon hindi na natin mararanasan ang ganitong saya. Hindi mo lang tinupad ang pangarap mo. Binuhay mo ulit ang pag-asa namin. Sa mga sumunod na araw, nakipagkita si Edwin sa mga dating kakilala sa baryo. May ilan sa kanila ang lumapit na muli. Ngayon na siya'y may pangalan at lakas. Ngunit hindi nakalimutan ni Edwin kung paanong marami ang tumalikod noon. Edwin, sabi ng isang matandang kapitbahay na si Mang Sensyo, pasensya ka na kung hindi kami nakialam noon. Natakot kami kay Carmelo. Pero ngayon, umaasa kami na ikaw na ang magiging sandata laban sa kanya. Tiningnan lamang ni Edwin ang matanda at tumango. Hindi ko kayo masisisi. Pero ngayon, panahon na para itama ang mali. Hindi lang para sa pamilya ko, kundi para sa lahat ng inapi niya. Ngunit higit sa lahat, si Herminio ang nafaramdam ng muling pagbangon. Bagaman na natiling sugatan ang kanyang damdamin sa alaala ng pagkakadakip at panghihiya sa kanya, nakita niyang nagbunga ang sakripisyo. Rosenda, wika niya isang gabi habang pinagmamasdan si Edwin na nagbabasa pa rin ng mga dokumento. Akala ko noon wala nang saysay ang buhay ko. Pero ngayong nakikita ko ang ating anak, pakiramdam ko, hindi pala tayo ganap na natalo. Hindi ako nag-isa sa laban na ito. Ngumiti si Rosenda, hinaplos ang palikat ng asawa. Herminio, hindi pa tapos ang laban, pero ngayon may dahilan na para lumaban. Si Edwin ang bunga ng lahat ng sakripisyo natin. Habang nakatingin si Edwin sa bituin mula sa labas ng kanilang kubo, mahigpit niyang ipinangako sa kanyang sarili. Carmelo, tapos na ang mga araw ng pagdudusa. Hindi na ako ang batang binastos ninyo noon. Ako na ngayon ang magiging bamumot ninyo. Ang hustisyang ipinagkait ninyo sa amin, ako mismo ang magbabalik. At sa baryong minsang binalot ng takot at pananahimik, unti-unting muling nagising ang pag-asa. Hindi lang para sa pamilya Cruz, kundi para sa lahat ng nakakita kung paanong ang isang anak na minsang pinagtawanan at tinaboy, ngayon ay babalik upang isakatuparan ang ganti ng batas at ng hustisya. Hindi nag-aksaya ng oras si Edwin sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos lamang ng ilang linggo ng muling pakikipanirahan sa mga magulang, sinimulan na niyan busisiin ang mga papeles na ginamit noon upang paalisin sila sa kanilang lupa. Sa kanyang maliit na opisina na itinayo sa baryo, nagsalansan siya ng mga dokumento, photocopy ng titulo ng lupa at mga record mula sa munisipyo. Ilang gabi siyang halos walang tulog
nagbabasa ng mga luma at bagong papeles, nagsusulat ng mga obserbasyon, at kumukonsulta kay Attorney Beltran sa pamamagitan ng telepono. Edwin, sabi ni Beltran sa kabilang linya, kapag napatunayan mong peke ang mga dokumentong iyon, hindi lang si Carmelo ang babagsak. Malamang may kasangkot na mga opisyal ng bayan. Alam ko, sir, mariing sagot ni Edwin. At iyon ang mas kailangan kong patunayan. Hindi ito basta personal na away. Isa itong krimen ng panlilinlang na matagal nang pinapayagan dito. Isang araw, dumiretso si Edwin sa munisipyo. Dala niya ang kumpiyansa at ang pangalan bilang abogado. Humarap siya sa Registrar of Deeds at humingi ng certified true copies ng lahat ng kaugnay na papeles ng lupa ng pamilya Cruz. Ngunit agad siyang hinarang ng clerk na si Marlon. Attorney Cruz, mahina at may kabaang tinig. Sigurado ka ba? Kapag hinanap mo ang mga papeles na yan, maraming tao ang hindi matutuwa. Kilala mo naman si Ginoong Carmelo. Napatingin si Edwin ng diretsyo kay Marlon. Kung alam mong may mali, mas lalo kang dapat magsalita. Huwag mong hayaan na ang takot ang magdikta ng tama at mali. Nag-atubili si Marlon, ngunit kalaunan ay nagbigay ng ilang dokumento. Doon nakita ni Edwin ang hindi tugmang mga pirma at petsa, pati na rin ang paggamit ng lumang resibo ng buwis na matagal nang expired ngunit ginamit bilang basihan sa bagong titulo. Sa gabing iyon, dinala niya ang mga natuklasan sa anyang ama. Ama, wika niya, inilapag ang mga papel sa mesa ng kanilang kubo. Hindi lang basta si Carmelo ang gumawa nito. May mga opisyal ng munisipyo na pumirma sa pekeng papeles. May sabuatan. Napatitig si Herminio sa anak. Nag-aalab ang mga mata. Ibig sabihin, anak, may pag-asa tayong makuha ulit ang lupa? Tumango si Edwin. Hindi lang pag-asa, ama. Malakas ang kaso natin. Dadalhin ko ito sa korte. Sa unang hearing sa korte ng bayan, dumating si Carmelo sakay ng kanyang mamahaling SUV. May kasamang abogado at ilang kakampi sa lokal na gobyerno. Nakatingin siya kay Edwin na may mapanuyang ngiti. Pinsan, sabi ni Carmelo bago pumasok sa sala, akala mo ba mananalo pa? Bata ka pa para kalabanin ako. Marami akong hawak na tao. Mumiti si Edwin, hindi nagpadaig. Hindi ako bata, Carmelo. Ako ang abogado na magpapabagsak sa lahat ng kasinungalingan mo. Sa loob ng korte, isa-isang ipinakita ni Edwin ang ebidensya, ang hindi tugmang mga pirma, ang lumang resibo ng buwis, at ang testimonya ng ilang empleyado ng munisipyo na napilitang lumapit sa kanya. Isa sa mga testigo, si Marlon, nanginginig habang nasa witness stand. Opo, totoo. Pinilit kaming pirmahan ang mga papeles kahit alam naming peke. May kapalit na pera galing kay Carmelo at sa mga taong konektado sa kanya. Nag-inay ang buong korte. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan at unti-unti ang ihip ng hangin ay nagbago. Ang mga dating nananahimik ay nakitang bumabalik ang tiwala kay Edwin. Walang hiya, bulong ng isa sa mga nanonood. Matagal na palang niloloko tayo ni Carmelo. Ngunit hindi naging madali ang laban. May mga testibong umatras sa huling minuto dahil sa takot. Ang iba ay biglang nawala sa baryo. Ngunit pinotektahan ni Edwin ang mga natirang testigo. Gumawa siya ng paraan upang dalhin ang mga ito sa ligtas na lugar at personal siyang nagbantay. Attorney Cruz, sabi ng isa sa mga testigo, natatakot kami. Baka kung ano ang gawin ng mga tao ni Carmelo sa amin. Mahigpit ang tinig ni Edwin nang sumagot. Huwag kayong mag-alala. Hanggat ako ang abogado ninyo, hindi ko kayo pababayaan. Ang laban na ito ay hindi lang para sa pamilya ko, kundi para sa lahat ng tulad ninyo na natakot na noon pa. Habang lumalalim ang kaso, mas lalong lumilitaw ang baho ng katiwalian. Isiniwalat ni Edwin na pati ang dating mayor ay may kinalaman sa samuatan. Ang mga taong dati nagtatanggol kay Carmelo ay unti-unting natahimik.
Isang gabi, habang nakaupo sa kubo ang pamilya, kinausap ni Herminio ang anak. Anak, hindi ko inakalang darating ang araw na may kakampi tayo. Noon, lahat ng tao ay lumayo. Ngayon, unti-unti silang bumabalik. Ikaw ang dahilan nito. Napangiti si Edwin, ngunit seryoso pa rin ang mga mata. Ama, hindi pa tapos ang laban. Mahaba pa ang tatahak. Sa sumunod na hearing, dumami ang mga taong dumalo upang suportahan si Edwin. May mga kapitbahay na dating nanahimik, yayon ay lantaran tan nagpahayag ng pagkampi. Kung si Edwin ang magtatanggol, makakamit natin ang hustisya. Sigaw ng isa habang nasa labas ng korte. Sa kauna-unahang pagkakataon, muling naparamdam si Herminio ng lakas sa kanyang dibdib. Ang sugat ng nakaraan ay nananatili, ngunit nakita niyang ang kanyang anak ay nagiging instrumento ng pagbabago. Habang pauwi galing korte, sinabi ni Edwin sa kanyang mga magulang, Ama, Ina, ito na ang simula ng hustisya. Ang bayan na minsan ay bingi sa ating sigaw, ngayon ay nakikinig na. At sa pagkakataong ito, hindi na tayo magpapatinag. At sa baryong minsang binalot ng takot, nagsimula na ring sumiklab ang apoy ng pag-asa na ang matagal na pagkakait ng katarungan ay malapit nang matapos. Dumating ang araw ng pinakahihintay na paglilitis. Maaga pa lamang ay nagsidatingan na ang mga tao sa porpe ng bayan. Ang iba ay usisero, ang iba namay matagal nang naghihintay ng hustisya para sa pamilya Cruz. Sa gilid ng gusali, nakatayo si Edwin, nakasuot ng kanyang itim na Amerikana at may hawak na makapal na folder ng mga ebidensya. Pumarada ang mamahaling SUV ni Carmelo sa harap ng korte. Bumaba siya, nakanisi at nakasuot ng mamahaling relo. Kasama niya ang kanyang mga abogado at ilang kakamping opisyal. Habang naglalakad, napansin niya si Edwin at agad itong nilapitan. Abogado Edwin, mapanuyang sambit ni Carmelo. Sigurado ka ba, pinasok mo? Hindi biro ang kalaban mo. May mga tao ako sa itaas, hindi ka mananalo. Pinitigan siya ni Edwin ng diretsyo sa mata. Carmelo, tapos na ang panahon ng pananakot. Hindi mo na kayang itago ang katotohanan. Ngayon, batas ang hahatol, hindi ang pera mo. Sa loob ng korte, nagsimula ang paglilitis. Sa unang mga minuto, kampante pa si Carmelo. Paulit-ulit na sinasabi ng kanyang abogado na may hawak silang lehitimong dokumento. Ngunit nang magsimulang magsalita si Edwin, unti-unting nabasag ang kayabangan ni Carmelo. Your Honor, wika ni Edwin habang inilalapag ang mga ebidensya sa mesa. Ang mga dokumentong ginamit upang paalisin ang aking pamilya ay peke. Narito ang tunay na mga tala ng munisipyo. Narito rin ang pagsusuri ng eksperto na nagpapatunay na ang mga pirma ay falsified. At higit sa lahat, narito ang mga saksi na nagpapatunay ng sabwatan. Nag-umpisa ang presentasyon ng mga saksi. Isa-isa silang tumayo. Si Marlon, ang clerk sa munisipyo, ay nanginginig pa ng magsalita. Opo, totoo. Pinilit kaming pirmahan ang mga papeles. Si Ginoong Carmelo ang nagutos, may kapalit na pera at pangakong promosyon. Nagkagulo ang mga tao sa korte. Ang mga mata ni Carmelo ay biglang nagdilim. Pilit niyang pinipigil ang sarili, ngunit kita ang pawis sa kanyang noo. Abat kalukuhan, sigaw ng abogado ni Carmelo. Hindi ito sapat na ebidensya. Ngunit tumayo si Edwin at nagpatuloy. Your Honor, hindi lang iisang saksi, may dalawa pa. Lumapit ang isa pang empleyado ng munisipyo at isa ring dating tauhan ni Carmelo na nagsawa na sa katiwalian. Habang lumalabas ang katotohanan, lalong namutla si Carmelo. Ang dating mayabang at kumpiyansang tindig ay napalitan ng kaba. Pilit siyang nakikipagbulungan sa kanyang abogado, ngunit halata ang pagkataranta sa kanyang mukha. Pagkatapos ng mga saksi, tumayo si Edwin at tinawag ang huling testigo. Your Honor, nais kong ipatawag ang aking ama, si Ginoong Herminio Cruz.
Pumasok si Herminio sa korte. Payat at halatang mahina na ang katawan. Dahan-dahan siyang lumapit sa witness stand. Inalalayan pa ni Edwin. Ngunit sa kabila ng kanyang kahinaan, kita ang tapang sa kanyang mga mata. Herminio Cruz, tanong ng hukom, handa ka bang magpatotoo sa ilalim ng panunumpa? Tumango si Herminio. Opo, Your Honor. Handa po ako. Umupo siya at nagsimula. Ako po si Herminio, 58 taong gulang nang kami pinaalis sa sarili naming lupa. Ilang dekada kong binungkal ang lupang iyon. Sa harap ng buong baryo, kinaladkad nila ako, pinahiya at kinuha ang lahat ng aming pinaghirapan. At ngayon, narito ako upang sabihing lahat ng papeles na ginamit laban sa amin ay kasinungalingan. Hindi ko kailanmang ipagbibili ang lupa ng aming mga ninuno. Nabingi ang korte sa katahimikan. Ang boses ni Herminio, bagaman mahina, ay tumagos sa puso ng bawat nakikinig. Marami ang napaluha. Kabilang na si Rosenda na nakaupo sa gilid ng korte, tahimik na umiiyak. Your Honor, dagdag pa ni Edwin, ito po ang ebidensya, ito po ang testimonya. Wala nang duda. Ang lahat ng ginamit na papeles ni Carmelo ay peke, gawa-gawa lamang ng mga kasabwat niya sa munisipyo. Matapos ang ilang oras ng deliberasyon, muling bumalik ang hukom. Sa paglilitis na ito, malinaw na napatunayan na ang mga dokumento ay falsified at may sabwatan sa pagitan ng akusado at ilang opisyal ng munisipyo. Dahil dito, ang korte ay nagdedeklara. Si Carmelo Vargas ay hinahatulang makulong ng 15 taon dahil sa falsification of documents at lumapit si Edwin sa kanyang ama. Ama, wika niya habang niyayakap si Herminio, natupad na ang pangako ko. Ibinalik na sa atin ang lupa. Hindi na muling mauulit ang pang-aping ginawa nila. Mahigpit na yumakap si Herminio sa anak. Nangingilid ang luha. Anak, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ang tanging alam ko lang, hindi ako nagkamali sa pag-asang ikaw ang magiging sandata ng ating pamilya. At sa sandaling iyon, sa loob ng korte, kung saan minsan ipinahiya ang pamilya Cruz, bumalik ang kanilang dangal. Ang katotohanan ay nanaid, at ang batas na minsang ginamit upang apihin sila ay siya ring naging dahilan upang makuha nila muli ang kanilang karapatan. Sa baryo, kumalat ang balita ng pagkakakulong ni Carmelo at pagbabalik ng lupa sa pamilya Cruz. Ang ihip ng hangin ay nagbago. Mula sa takot at pananahimik, ngayon ay umaalingaw-ngaw ang pag-asa. At sa puso ni Edwin, bagamat alam niyang marami pang laban ang darating, malinaw ang kanyang paninindigan. Sa wakas, naibalik ang hustisya, hindi lang para sa amin, kundi para sa lahat ng inaapi. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang lumabas ang hatol ng korte, formal nang ibinalik sa pamilya Cruz ang kanilang lupain. Isang umaga, dumating ang sheriff at ilang kinatawan ng lokal na gobyerno upang ibigay kay Edwin at sa kanyang mga magulang ang dokumentong nagpapatunay na sila na muli ang may-ari ng lupa. Sa unang pagkakataon makalipas ang maraming taon, muling nasilayan ni Herminio ang kanyang lupang minamahal, ang lupang dati niyang binungkal at kung saan nakaugat ang alaala ng kanilang pamilya. Nakikita mo ba, Rosenda? Mahina, ngunit puno ng damdamin na sabi ni Herminio habang nakatingin sa malawak na palayan. Sa wakas nakabalik tayo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Rosenda. Oo, Herminio, hindi ko akalaing mararanasan pa natin ito. Parang panaginip. Kasama nila si Edwin, nakasuot pa ng kanyang Amerikana mula sa korte noong nakaraang araw. Tinitigan niya ang kanyang ama na bagamang mahina na ay may ningming sa mga mata. Ama, ito ang bunga ng lahat ng sakripisyo ninyo. Hindi na ninyo kailangang yumuko pa. Sa lupaing ito, muli tayong tatayo. Kinagabihan, nagtipon ang mga kapitbahay. Ang ilan sa kanila na minsan nanahimik noong pinaalis sa pamilya Cruz
ay isa-isang lumapit upang humingi ng tawad. Edwin, Herminio, sabi ng matandang si Mang Sensyo, nakayuko at nahihiya, patawarin ninyo kami. Natakot kami noong kay Carmelo, kaya hindi namin kayo natulungan. Ngayon, narito kami para muling magbigay galang at tumulong kung kinakailangan. Tinitigan sila ni Edwin, mahigpit ang boses ngunit may lambing. Hindi ko makakalimutan ang katahimikan ninyo noon, pero hindi ko rin ipagkakaila na ngayon ay mas mahalaga ang pagbabago. Ang mahalaga, natutunan nating lahat na ang pananahimik sa harap ng mali ay isa ring kasalanan. Ang mga tao ay napayuko, ngunit may bagong pag-asa sa kanilang mga puso. Makalipas ang ilang araw, nagpasya si Herminio na muling magtanim. Kahit mahina na ang kanyang katawan, pinilit niyang hawakan ng araro at muling magbungkal ng lupa. Pinanood siya ni Edwin mula sa gilid, nakasuot ng simpleng damit habang nakatayo at hawak ang sombrero. "Ama, kaya mo pa ba? Baka masyado kang mapagod," wika ni Edwin. Mumiti si Herminio, pawisan ngunit masaya. "Anak, kahit isang bungkal lang." "Sapat na. Gusto kong muling maramdaman ang lupa sa aking mga kamay. Lupa na muling atin. Lupa na muling magbibigay ng buhay sa ating pamilya." Lumapit si Edwin at tinulungan ang kanyang ama. Magkasabay nilang hinila ang araro at sa bawat tunog ng lupa na nahahati ay naroon ang damdamin ng tagumpay. Si Rosenda, nakaupo sa lilim ng puno, ay nakangiti at umiiyak habang pinagmamasdan ng dalawang lalaking mahal niya. Mula sa malayo, nagmasid ang mga kapitbahay. Ang ilang kabataan ay nagbigay ng kanilang tulong, nag-alok ng lakas upang muling simulan ang taniman. Ang baryo na dati balot ng takot at panalahimik, ngayoy muling nabuhay sa diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan. "Edwin," sabi ni Mang Sensyo, "ikaw ang dahilan kung bakit nagising ang lahat ng tao rito. Hindi lang lupa ang ibinalik mo, kundi pati dangal ng buong baryo." Ngumiti si Edwin, ngunit mariing sagot niya, "Hindi ito tungkol sa akin lamang. Ito ay tungkol sa lahat ng inapi, sa lahat ng tinakot, sa lahat ng nanahimik noon. Ang aral dito, ang tunay na ganti ay hindi sa pagbabalik ng sakit, kundi sa pagbabalik ng katarungan at dangal." Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang kumalat ang balita sa buong bayan. Si Edwin ay hindi lamang tinuring na matagumpay na abogado para sa kanyang pamilya, kundi simbolo ng hustisya at tapang para sa lahat. Marami ang lumapit sa kanya upang humingi ng tulong sa kani-kanilang kaso ng pang-aapi at hindi niya sila binigo. Ngunit para kay Edwin, ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi ang pagkilala ng bayan, kundi ang ngiti sa mukha ng kanyang ama habang muling nagbubungkal ng lupa. Si Herminio, bagaman sugatan ng nakaraan at mahina na ang katawan, ay muling nakahanap ng dahilan upang mabuhay. "Anak," wika ni Herminio isang dapitapon habang nakaupo silang dalawa sa gilid ng palayan. "Ngayon ko lang naramdaman na nagbunga ang lahat ng paghihirap ko. Kahit mamaya o bukas ay kunin na ako ng Diyos, payapa na ang puso ko. Dahil nakita kong bumangon ka at itinuwid ang mali." Niyakap ni Edwin ang kanyang ama. Pinipigilan ang luha. "Ama, wala akong magagawa kung hindi ninyo ako pinalaki ng may dangal at tapang. Ang tagumpay na ito para sa inyo at kay ina." At sa paglubog ng araw, habang ang mga aninong ginuguhit ng palay ay sumasayaw sa hangin, muling bumalik ang kapayapaan sa lupang matagal na ipinagkait sa kanila. Ang kanilang kwento ay nagsilbing aral para sa lahat. Ang tunay na ganti ay hindi sa dahas o galit, kundi sa paghahanap ng hustisya at pagbabalik ng dangal. Dahil sa kabila ng lahat ng hirap at sakit, ang katotohanan at tama ang laging mananaig. At sa baryo ng San Vicente,
Ang pangalan ng pamilya Cruz ay hindi natanda ng kahihiyan, kundi sagisag ng katatagan, hustisya at tagumpay. Maraming salamat sa pagtutok hanggang sa dulo ng ating kwento. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ng pamilya Cruz, ang kanilang sakripisyo, laban at tagumpay, huwag kalimutang mag-iwan ng komento, hustisya, upang ipakita na palagi tayong naniniwala na ang tama ang mananaig. Ano ang pinaka nagustuhan ninyo sa kwento? Ang sakripisyo ba ni Edwin bilang anak o ang muling pagbabalik ni Herminio sa kanyang lupain? Ibahagi ninyo sa comment section at sabay-sabay tayong matuto mula rito. At kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating kwento ng inspirasyon at hustisya. Hanggang sa susunod na kwento, maraming salamat at ingat kayong lahat.